Hey everyone, we are here to conduct our social experiment for shattering stereotypes and unveiling the truth behind gender roles in the workplace. To conduct this social experiment, we asked 3 male and 3 female workers to write their experiences in the workplace if they have experienced gender discrimination regarding salary, tasks, and promotion. We then asked them to place it in a box separated by gender, and we interviewed other workers and civilians to tell their reaction according to what they have read. So good morning everyone, I'm Brian Guy from Norma Colleges and we're conducting research about the gender roles. And ang gender role po ay parang dito namin define kung mas magaan ba yung mga workloads ng mga babae kaysa sa mga lalaki. So for example, din po is kung mas mababa ang mga sahod ng babae or sa lalaki. So yun lang po. We were able to gather experiences from nurses, engineers, teachers, office workers, cashiers, physical therapists, and a manager. This assures that the data that we have gathered are from different perspectives and different fields in our society. Salvador, a student from Norma Colleges, and we're doing a social experiment about gender roles. Are you open for a group interview? So first question po, sa tingin niyo po ba may stereotypes po about gender sa mga workplace? Our experience since nasa government, I think meron pa rin siya, hindi pa rin siya totally wala. But kung ikaw compare natin sa mga previous years, kumbaga mas minimal na lang kasi ina-adapt na ng mga specific sa mga government offices yung gender equality. For example, sa hiring, lahat-lahat na nasa LGBT spectrum ay ini-invite nila yung mga pure na male or straight na female. Kundi lahat-lahat na nasa gender spectrum ay welcome sa pag-apply. Which is very evident sa ating government offices kasi yung kanilang hiring process ay talaga very equal. Hindi tinitignan whatever sa gender spectrum. So second po, pwede pong tumili kayo ng isa dito sa box 1. Sabihin niyo lang po yung opinion po. And feelings niyo po about dun sa Basahin ko. Wala namang gender inequality dito sa workplace namin since pareho lang talaga ang workload and sahod. Binibase lang talaga siya sa skills na meron yung worker. Ayan, agree ako dito no kasi sabi ko nga kanina, hindi na tayo tumitingin sa kung ano ba yung gender preference ng isang tao kundi doon sa kung ano yung competency niya, kung ano yung kaya niya i-contribute sa workplace, which is yun yung number 1 na consideration ngayon ng workplace, particular sa government offices. Hindi ko lang sure sa ibang like the private ones. Yan lang natin. Dapat parehas. Nasa bagong generasyon na tayo, sana parehas na lahat. Everything should be the same. Wages, sa workplace, sa kahit saan, parehas na. I represent the LGBTQ plus community, and dito sa workplace namin, hindi nila tinitignan yung gender. The gender is least na kinoconsider. Ang kailangan lang ay kaya mo.
discrimination pa ba? Wala na dapat discrimination. Di ba? So, dapat pare-parehas na. Nakakabit tayo. Di ba? Eh, marami talaga. Meron pa rin nagdi-discriminate. Marami pa rin kahit saan mundo. Meron sa Amerika ka, sa Canada ka, discrimination. Hindi mo tanggal, mahirap tanggalin. Parang cancer. No? Pero dapat marami kaming kaibigan na ganyan. Same in fair equal sa mga naka-assign anyway. Sa mga workload din, depende talagang for female lang talaga like sa ultrasound. Okay, equal naman sa akin na kasi I am a senior fire officer and currently designated as the operation. Nakikita ko naman na na-handle ko yung 12 or 10 na personnel. So it is comprises or composed of male and female. So sa workload naman nila, nakikita ko naman yung outcome ng trabaho nila. So 100% naman sila. So some other one lang na may mga issues kasi regarding sa pagtingin natin sa trabaho. Female kasi kami, ganito, dapat ganito ang trabaho namin. So yung mga lalaki, dapat sa operation kayo, sa suppression kayo kasi lalaki kayo. Sa Bureau of Fire, hindi ganun. Kaya mapapansin nyo sa government service, pag pumasok kayo dyan, wala yung sasabihin mo na dapat maging fair ang bureau sa kung natin sa pag-handle ng trabaho ng babae lalaki. Sa training center kasi, it's a composed of 4 to 6 months na training. Walang lalaki, walang babae doon. Dapat matapos mo doon. So kung kaya ng lalaki na maghawak ng hose, mag-drive ng fire truck, kaya din ng babae. Yun ang naging equal. May mga iba't ibang bantay who would ask for a male nurses when they need some help, especially if it requires energy. For example, if they need to change the linens or diaper of the patient or changing the oxygen, which requires the strength, feeling na nila di kaya ng mga babaeng gawin yung trabaho na yun. But it still insist to do it, lalo kung all girls ang duty. Also, I have to show them na girls can do anything naman. So, based on my observation and opinion regarding on the gender stereotypes, women are actually most likely to seek for help, and men are the ones that could offer their assistance to someone na kailangan ng tulong. In workloads naman, women are more likely to finish their tasks, habang yung boys, it takes time for them before they finish it. And as for the salary, based on what I can observe, the one who can stay longer at office or the one who can do extra work for a day are most likely to have their extra salary or income. Bale sa ibang manggagawa, parang ganito din naman kasi sa amin na in terms sa salary, yun, parang parehas lang din naman na kayang gawin na din ng mga lalaki, ay yung mga babae yung kayang gawin ng babae, then same lang naman yung salary na din kasi sa experience ko na per day yung sahod, ganoon naman na, pero tama yung sinabi na parang may big factor yung mas matagal nang nag-work sa company kasi mas mataas na din yung sahod nila or yung parang incentives nila minsan, parang gano'n. May diversity naman sa workplace namin. We have male and female engineer on site and some naman ang workload. At yung and same naman ang workload at yung sahod. So, engineering is dependent. Sa akin naman, okay na pan-equal din. Kasi minsan naman, yung lalaki may hindi rin siyang kaya na kayang gawin ng babae. Sa vice versa naman, may kaya yung babae na hindi kaya ng lalaki. Parang tulungan din, teamwork and unity. Lalo na dito sa operation sa amin. Unity lang talaga. Kasi yung dito, pagka nasa isang shift ka, 24 hours kayo makakasama, parang equal mo din na i-treat mo sila as family para maganda yung samahan and